Hello mga ka-Rodi Recap, sa pagkakataong ito ay itatalakay natin ang movie tungkol sa isang nuclear war na sumera sa kalupaan. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng content ay i-like muna ang video na to at don't forget to subscribe. So without further ado, let's get started. Sa malapit na hinaharap, alam ng isang nuclear holocaust na ang Flash ay nagdudulot ng ecocide na siyang malawakang pagkasira ng kalikasan. Ngayon ang USA ay isang post-apocalyptic na lugar at ang mga tao ay kailangang pumunta sa sukdulan upang mabuhay. 30 taon pagkatapos ng Flash sa isang kagubatan na puno ng abo, isang pusa ang lumapit sa isang nabubulok na katawan upang kainin ito, habang nasa malapit na naghihintay si Eli na may nakahanda na pana. Sa sandaling narinig niyang nagmeyaw ang pusa, binaril niya ito at agad itong namatay. Pagkatapos niya kinuha ang pusa, nagpatuloy si Eli sa paglalakbay, huminto lamang upang tingnan ang loob ng mga sasakyan kung may anumang kapaki-pakinabang bukod sa mga kalansay. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng isang abandonadong bahay, at habang hinahanap niya ang mga silid, sinubukan niyang punuin ang kanyang kantin ngunit hindi gumagana ang gripo. Nung binuksan niya ang isang aparador, ang masangsang na amoy ay agad na nag-alerto sa kanya tungkol sa isang nakabitin na katawan, ngunit hindi ito pumigil sa kanya na ilagay ang anumang kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay niluto ni Eli ang pusa habang nililinis ang kanyang sandata at nakikinig sa kanyang lumang iPod. Ang amoy ng inihaw na karne ay nakakuha ng atensyon ng isang daga, na agad napansin ni Eli. Nang marinig niya itong tumili ay agad niya itong binigyan ng karne. Pagkatapos maglinis ng sarili sa basang mga napkins, nagpalipos ng gabi si Eli sa bahay na nagbabasa ng kanyang libro at natulog. Kinaumagahan, nadiskubre niyang halos wala ng baterya ang kanyang iPod at malapit nang maubusan ang battery rig ng kotse na ginagamit niya sa pag-charge nito. Sa ngayon ay patuloy pa rin siya sa paglalakbay at sa gitna ng kalsada, may nakita siyang isang babaeng may sira na shopping cart na humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, na-detect niya ang mabahong amoy at tinawag niya ang mga gang na nagtatago sa malapit, na napansin na isa lamang itong bitag. Lumabas ang gang at sinimulang itulak ng pinuno si Eli, ngunit biglang pinutol ni Eli ang kamay ng pinuno gamit ang kanyang machete. Pagkatapos ay kinalaban niya ang natitirang membro ng gang ng sabay-sabay, mabilis na pinatay silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto nang walang kahit isang sugat sa kanya na para bang si Eli ay protektado ng Diyos. Pagkatapos ay pinatay din ni Eli ang pinuno ngunit hinayaan niyang mabuhay ang babae. Mayroon siyang bote ng tubig, ngunit sa sandaling inamoy niya ito, masasabi niyang hindi ito maganda at ibinalik ito. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga katawan para sa anumang mga kapaki-pakinabang na bagay, bumalik siya sa kalsada, nakikinig sa kanyang musika hanggang sa mawala ng baterya ang kanyang iPod. Kalaunan nung naglalakad siya malapit sa isang nawasak na highway, narinig niya ang isang grupo ng mga bikers na inaatake ang mag-asawa. Gustong tumulong ni Eli ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag makisali. Pinatay naman hanggang ang lalaki at sinamantalahan ang babae at ninakaw ang lahat ng kanilang mga libro. Nang wala na ang mga bikers, lumabas si Eli sa pinagtataguan at nagpatuloy hanggang sa matagpuan niya ang isang bayan, kung saan pumasok siya sa tindahan ng engineer na agad namang tumutok ng baril. Sa sandaling narinig ito ni Eli, kinuha niya ang armas upang patunayan na siya ay mas malakas at agad namang ibinalik ito, na ipinapaliwanag na siya ay isang customer lamang. Pagkatapos ay hiniling niya sa engineer na i-recharge ang kanyang battery rig, na nag-aalok na magbayad gamit ang ilang basang napkin at lighter. Habang nagtatrabaho ang engineer, pumunta si Eli sa bar sa kabilang kalye, kung saan bumisita ang mga killer bikers kay Carnegie, ang warlord na namamahala sa bayang ito. Si Carnegie ay naghahanap ng isang specific na libro kaya lahat ng kanyang mga tauhan ay nagdadala sa kanya ng anumang mga libro na mahahanap nila, bagaman hindi nila mabasa ang mga pamagat dahil sila ay hindi marunong magbasa. Tiningnan niya ang lahat ng mga librong dinala nila ngunit ang gusto niya ay wala dito, kaya ipinadala niya ang lahat para sunugin. Bumuti ang kanyang kalooban nang sinabi ng gang leader na si Redridge na nakakita siya ng maliit na sample ng shampoo. Kaya agad itong ginamit ni Carnegie sa kanyang concubine na si Claudia na isang bulag, kaya sobrang na-enjoy niya ang amoy at ang head massage. Sa ibaba, nagbayad si Eli gamit ang mga guwantes at isang bandana upang mapunan muli ang kanyang kantin. Habang inilalabas niya ang kanyang mga gamit, hindi niya sinasadyang mahawakan ang isang pusa, na naging sanhi ng pagmeyaw nito sa kanya. Ibinigay ng bartender ang kantin sa anak ni Claudia na si Laura,
na lumabas pabalik upang punuin ito. Sinubukan ni Redridge na harangan ang kanyang daan upang ipakita ang kanyang interes sa dalaga, ngunit hindi niya ito pinansin at sumama sa linya para sa tubig. Sa loob, isang miyembro ng gang ang nagalit dahil hinawakan ni Eli ang kanyang pusa at sinubukang magsimula ng away, ngunit isinubsob lang ni Eli ang kanyang mukha sa bar at sinubukang umalis. Sa sandaling iyon, inatake siya ng iba pang gang, kaya walang pagpipilian si Eli kundi ang lumaban. Sa mabilis na paggalaw ng kanyang machete, sabay-sabay na nilabanan ni Eli ang lahat ng mga tulisan, na isa-isang pinatay ng hindi pinagpapawisan. Hindi nagtagal ay patay na ang lahat ng mga tulisan maliban sa isa, ngunit nang papatayin na rin siya nito, bumalik si Solara at nagmakaawa sa kanya na tumigil. Dahil sa pagkagambala ay nahuli si Eli at dinala kay Carnegie, na humiling sa kanya na maging isa sa kanyang mga tauhan. Hindi interesado si Eli at sinubukang umalis muli ngunit pinilit siya ni Carnegie na magpalipas ng gabi. Pagkatapos ay dinalhan ni Claudia si Eli ng pagkain at agad niyang nalaman na siya ay bulag, kaya nagtanong siya ng ilang mga katanungan tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos ay ipinadala ni Carnegie si Solara sa silid ni Eli upang kumbinsihin siyang manatili sa pamamagitan ng pag-abala sa kanya para lamang tanggihan siya nito. Sinubukan din niyang palabasin siya, ngunit ipinaliwanag ni Solara na sasaktan ni Carnegie si Claudia kung hindi niya ito gagawin, kaya hinayaan siya ni Eli na manatili ng magdamag. Dahil hindi madalas makita ni Solara ang mga taong kasing edad ni Eli, nagtanong siya tungkol sa buhay bago ang Flash at nagbahagi si Eli ng ilang kwento. Nakita din ni Solara ang libro ni Eli at nasasabik na nagtanong tungkol sa nilalaman nito, dahil hindi siya marunong magbasa. Ngunit agad itong tinakpan ni Eli at tumanggi na pag-usapan ito. Nang sa wakas ay umupo na siya para kumain, ibinahagi niya ang pagkain kay Solara at tinuruan siya kung paano magpasalamat sa biyaya. Kinaumagahan ay nag-almusal si Solara kasama si Claudia at binibigkas ang mga salitang itinuro sa kanya ni Eli. Nagulat si Carnegie nang marinig ito at humiling na malaman kung paano ito natutunan ni Solara. Sinaktan ni Carnegie si Claudia nung hindi gaanong nagsasalita si Solara. Desperado na tulungan ang kanyang ina, sinabi sa kanya ni Solara na may libro si Eli na may kakaibang simbolo, na ginagawa ang krus gamit ang kanyang mga daliri. Lumalabas na gusto ni Carnegie ng Biblia, at si Eli ang tanging natitira sa mundo nang mayroon nito dahil nasunog ang lahat ng iba pa pagkatapos ng Flash. Sabik na inutusan niya si Redridge na kunin ang libro ni Eli, ngunit pagpasok nila sa kwarto ay wala na ito. Agad na pinatay ni Redridge ang gwardya dahil sa kapabayaan nito. Pagkatapos ay ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Eli. Samantala, kinuha ni Eli ang kanyang baterya mula sa engineer at sinubukang umalis sa bayan, para lamang magpakita si Carnegie at hiniling sa kanya na ibigay ang libro. Sa palagay niya ang Biblia ay ang pinakamahusay na paraan upang ilagay ang lipunan sa ilalim ng kanyang kontrol at handang patayin si Eli para dito, ngunit patuloy lang na naglalakad ito. Biglang binaril ni Redridge si Eli ng 2 beses, ngunit hindi tumatama ang mga putok. Inis na inilabas ni Eli ang kanyang baril at sinimulang barilin ang sinumang tao na maririnig niyang gumagalaw, na ang lahat ng mga putok niya ay tumatama habang ang mga bala ng mga kaaway ay hindi tumatama sa kanya. Nung naubusan ng bala ang kanyang baril, inilabas niya ang isang shotgun at patuloy na binabaril ang mga thugs, at agad namang tinamaan si Carnegie sa binti. Makikitang may banal na proteksyon si Eli, hinayaan na lang siyang umalis ni Redridge. Matapos magamot ng isang doktor ang binti ni Carnegie, sinubukan niyang ipadala ang gang para sundan si Eli. Gayunpaman, nag-iingat si Redridge matapos mawala ang napakaraming tauhan, kaya gumawa siya ng isang deal. Kukunin niya ang libro kung papayagan siya ni Carnegie na maging asawa niya si Solara. Ilang sandali pa, narinig ni Eli na sinusundan siya ni Solara. Ipinaliwanag niya na ipinadala siya ni Claudia dahil mas ligtas siya kasama niya, ngunit sinubukan ni Eli na paalisin siya. Determinado na magbago ang isip, nag-alok si Solara na dalhin siya sa supply ng tubig sa bayan, na lumalabas na malinis na bukal sa ilalim ng lupa. Sabik na pinuna ni Eli ang kanyang kantin, pagkatapos ay niloko niya si Solara at nilock siya sa kuweba upang maipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. Di nagtagal ay nakatakas si Solara at sinubukang sundan si Eli, di nagtagal nakita niya ang babaeng may sirang kariton. Sinubukan ni Solara na tulungan siya, ngunit sinabihan siya ng babae na umalis dahil ayaw niyang mahulog ang isang batang inosenteng babae sa bitag. Biglang inatake ng 2 magnanakaw si Solara at pinaghahampas ng ilang beses, hinalagad nila ito sa isang pribadong lugar para pagsamantalahan siya. Ang kanyang pagsigaw ay nagpahintulot kay Eli na mahanap siya at pinana niya ang masamang lalaki sa singit pagkatapos ang isa ay nasa lalamunan.
Nagpasalamat si Solare kay Eli sa bayakap at umalis. Nang maglaon, natagpuan ni Carnegie at Redridge ang mga katawan salamat sa mga ibong lumilipad sa itaas nila. Nakahanap din sila ng isang piraso ng damit ni Solare, kaya alam nila kung anong direksyon ang pupuntahan. Sa daan, narinig din ni Eli ang isang ibon at gumamit siya ng pana para patayin ito. Habang pinupulot niya ang ibon, hiniling niya kay Solare na kunin ang wire mula sa kanyang pana. Pagsapit ng gabi, nagpasya sina Eli at Solare na magpahinga sa isang lumang kulang tower. Hiniling ni Solare kay Eli na magbasa para sa kanya, kaya nagbahagi si Eli ng ilang linya bago itabi ang libro. Ibinahagi rin ni Eli na nang matagpuan niya ang Biblia, isang tinig ang nagsabi sa kanya kung saan pupunta para panatilihing ligtas ang aklat at siya ay paprotektahan. Pagkatapos ay hiniling ni Solare sa kanya na turuan siyang magbasa, ngunit hindi siya tumugon. Kaya hinintay siya ni Solare na makatulog upang subukang kunin ang libro. Gayunpaman sa sandaling binuksan niya ang zip, ay nagising si Eli at sinabing humakbang palayo sa bag. Sa susunod na araw ay patuloy na naglalakbay ang dalawa at kalaunan ay nakahanap sila ng isang bahay na may karatula na nagsasabing, "No trespassing," ngunit hindi nila ito nakita at lumapit sa pintuan. Biglang bumukas ang isang bitag sa ilalim ng kanilang mga paa, at nahulog sila sa isang butas bago bumukas ang pinto upang ipakita sina Martha at George, isang armadong matandang mag-asawa na nakatira sa bahay na ito, mula pa noong bago ang flash. Tinanong nila kung bakit hindi nila sinunod ang karatula at nang humingi ng paumanhin si Eli na may magalang na pananalita at asal, nagpasya silang papasukin sila. Sa una ay maayos ang pag-uusap at nagsalo sila ng masarap na tsaa, ngunit naging awkward ang mga bagay. Nung ipinakita sa kanila ng mag-asawa ang likod ng bahay kung saan itinago nila ang lahat ng katawan ng mga nagtangkang umatake sa kanilang bahay. Sinabi ni Eli kay Solare na dapat na silang umalis, dahil ang mga mag-asawa ay mga kanibal, at pinigilan niya ang mga ito. Gayunpaman sa kanilang paglabas, dumating si Carnegie at ang kanyang tauhan sakay ng mga kotse. Agad na bumalik sina Eli at Solare sa loob at ipinakita ni George ang isang malaking koleksyon ng mga armas na itinago sa sofa. Gamit ang isang megaphone, sinabi ni Carnegie kay Eli na ipadala si Solare kasama ang libro upang maiwasan ang away. Isang package ang lumabas sa bintana at si Redridge ay nagmadaling kunin ito, ngunit sa halip na Biblia ay nakakita siya ng bomba. Tumakbo siya upang magtago bago mangyari ang pagsabog, sumabog ang dalawang sasakyan at napatay ang ilang mga thugs. Agad na pinaputukan ng mga tauhan ni Carnegie ang bahay, at tumugon si Eli sa pamamagitan ng paghagis ng granada. Isang inis na Redridge ang gumanti sa pamamagitan ng pagbaril ng missile at nagpasabog sa kalahati ng bahay, na ikinamatay ni Martha. Galit na galit, nagsimulang bumaril si George na parang baliw at pumatay ng maraming thugs hanggat kaya niya, hanggang sa naglabas ang kaaway ng baril na gatlang para patayin siya at sumuko ang iba. Maya-maya ay pinalibutan na sina Eli at Solare at kinaladkad palabas ng bahay. Nagbanta si Carnegie na papatayin si Solare, kaya walang choice si Eli kundi sabihin na itinago niya ang libro sa TV. Kinuha ni Redridge ang libro at ibinigay kay Carnegie, na binitawan si Solare at binaril si Eli sa tiyan. Sinubukan ni Eli na tumayo na may dalang dagger sa kamay, ngunit sinipa siya ni Carnegie at umalis kasama ang kanyang mga tauhan at dinala si Solare. Sa isa sa mga van, inilagay ni Redridge ang machete ni Eli sa dashboard habang kinuha ni Solare ang wire mula sa pana ni Eli. Ginamit ito upang masakal ang driver at naging sanhi ng pag-flip ng van ng ilang beses hanggang sa huminto ito. Habang umiikot ang ibang mga sasakyan para tingnan kung ano ang nangyari, pumunta si Solare sa driver's seat at nakakita ng granada. Ibinoto niya sa mga sasakyan para sumabog ang isa pa. Pagkatapos ay tumungo siya sa driver's seat at nadiskubre na si Redridge ay nasaksak ng machete ni Eli. Buhay pa siya at nagawa niyang bunutin ang machete, ngunit pagkababa niya sa van, namatay siya. Pagkaraan ay nagmaneho si Solare at nagpasya si Carnegie na huwag nang sundan sa huling sasakyan dahil nasa kanya na ang libro. Pagdating ni Solare sa bahay, hindi niya mahanap si Eli, kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa makita niya ito sa kalsada na sinusubukang marating ang kanyang destinasyon. Agad niya itong isinakay sa van at binalot niya ng duct tape ang sugat nito. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho ay nakarating sila sa Golden Gate Bridge na sira at hindi na madadaanan. Binanggit ni Eli na malapit na sila, kaya naghanap sila ng rowboat para maglakbay patungo sa isla ng Alcatraz.
Nung mga oras na pagod na si Eli sa pagsasagwan, ipinagpatuloy ito ni Solara para sa kanya. Sa bayan, nabigo si Carnegie na buksan ang aklat dahil meron itong komplikadong combination ng lock, kaya tinawag niya ang engineer para i-unlock ito at nasasabik na sa wakas ay mababasa na niya ito, nadiskubre lamang na nasa braille ito. Sa simula pa lang pala ay bulag na si Eli, kaya naman nagre-react lang siya sa mga bagay kapag naririnig niya, naaamoy, o nahahawakan niya. Desperado, hiniling ni Carnegie kay Claudia na basahin ang libro para sa kanya. Malinaw na masaya si Claudia na basahin muli ang braille, ngunit nagsinungaling siya sa kanya, na sinasabing nakalimutan niya kung paano ito gawin. Ipinaliwanag din niya na naaamoy niya ang kanyang sugat sa binti at sinasabing may infection ito, kaya wala nang magre-respeto sa kanya. Sinuri ni Carnegie ang bar at nalaman niyang ninanakawan ito ng mga tao, at nag-aaway din ang kanyang mga tauhan, kaya siya ay nahimatay sa kawalan ng pag-asa. Sa Alcatraz, tinanggap ng isang armadong gwardya ang duo at kinumbinsi siya ni Eli na hayaan silang dumaan sa pagsasabing mayroon siyang Biblia. Nakipagkita sila sa isang curator na nagtitipon ng lahat ng uri ng art form bago ang Flash upang mapanatili ang kasaysayan ng sangkatauhan at sana ay muling mabuo balang araw. Wala silang kopya ng Biblia, kaya't sinabi ni Eli na kabisado niya ang lahat at sinimulan niyang idikta ito para makagawa ng sariling kopya ang curator. Ang gawain ay tumatagal ng mahabang panahon, kaya't si Eli ay nagpahinga at nagpalit ng malinis na damit. Pagkatapos ng maraming trabaho, sa wakas ay natapos na ang bagong Biblia, at si Eli ay namatay ng payapa mula sa tama ng baril. Sa huling eksena si Eli ay inilibing sa garden ng Alcatraz at ang isang kopya ng Biblia ay idinagdag sa koleksyon. Umalis si Solara, nakikinig sa iPod ni Eli at dala ang kanyang machete pabalik sa kanyang ina. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell para makapanood ka ng mga ganitong video. Salamat sa panunood.